Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Target ng Commission on Elections o COMELEC na matapos ang canvassing o bilangan ng boto ngayong araw Huwebes, Mayo 15. Ayon kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, natanggap na ng National Board of Canvassers ang halos lahat ng 175 certificates of canvass. Bunsod nito, inaasahan niya matatapos ang canvassing mamayang gabi. Nabatid na ito rin ang kauna-unahan sa kasaysayan ng NBOC o NBOC na nakapag-canvass sila ng 58 COC sa unang araw pa lamang, habang umabot na rin sila sa 101 COC kahapon at may 16 na lang na COC ang natitirang bibilangin. Kung sakali ito na ang pinakamaaga at pinakamabilis na canvassing at maisasagawa na rin anya ang proklamasyon sa lahat ng mga nagwaging senador bukas, habang isusunod naman ang mga party lists. Pinayuhan naman ng isang election lawyer ang mga kandidato na patapusin muna ang isinasagawang random manual audit kung nagbabalak man silang magsampa ng election protest. Ito raw kasi ang magsisilbing batayan kung may tunay na panghahawakan ang anumang reklamo. Una sa balitang yan, si Dustin Bayog. Hintayin muna ang resulta ng random manual audit bago maghain ng election protest. Ito ang naging rekomendasyon ng election lawyer na si Atty. Romy Macalintal sa panayam nito sa DZRH kaugnay sa mga kandidatong natalo ng eleksyon na nais ipa-manual count ang naging botohan. Ayon kay Macalintal, mas nakabubuti ito dahil kung lumabas sa manual audit na mayroong malaking discrepancy sa bilangan ng physical votes at sa electronically transmitted na boto, ay mayroon silang magiging basehan upang ituloy ang election protest. Pero kung ang resulta ng random manual audit ay maganda naman, wala namang discrepancy na nakita, kung ay yung resulta ay nagtutugma yung pag-physical count ng mga official ballots at saka yung electronically transmitted ballots, ay mahirap na magprotesta. Parang walang magiging basihan. O walang basihan. Bago nito ay nagsimula na rin kahapon ang random manual audit ng Commission on Elections o COMELEC sa Pasay City na kumuha ng 726 random selected clustered precincts at isang online voting post para masuri kung tutugma ba ang naging bilangan. Aabot naman sa 6 na pong auditing teams mula sa Department of Education o DepEd na hindi naging electoral board ng eleksyon ang nanguna sa manual audit at inaasa matatapos sa loob ng 45 araw. Kung lima lamang ang lamang, yung 5 ang lamang, ng kalaban, abay magprotesta ka kasi baka may mga 10 o 20 na yung botante nagtuldok lamang o kaya nag-save ng napakaliit lamang na hindi na bilang ng makina. Opo. And under our law, sa ating jurisprudence natin, mga decision ng Korte Suprema, yung mga tuldok na yon, yung mga hindi nakaabot ng 25% threshold na pag-shade, yun ay binibilang yun. Dapat i-credit yun dun sa kandidato na kung saan nalagyan ng tuldok. Payo naman ni Macalintal na mas mabuti ring i-file ng protest kahit maliit lamang ang naging lamang sa nanalong kandidato. Sinabi rin ni Macalintal na mayroon lamang 10 araw matapos ang proklamasyon ng nanalong kandidato ang isang natalo para iyain ang kanilang election protest. Samantala, nauna na ring humiling ng manual count ang nakakulong na pastor at senatorial candidate na si Apollo Kibuloy, kung saan base sa unofficial tally ay nasa ika-31 pwesto ito na mayroong higit 5 milyong boto. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy na ang pagbebenta ng 20 pesos per kilong bigas sa 32 kadiwa sites sa National Capital Region at karatig na rehiyon. Sa panayam ng DZRH News kay National Food Authority Administrator Larry Lacson, sinabi nitong karamihan sa mga ibinebentang bigas ay mula sa Mindoro at mayroon ding mula sa ibang rehiyon. Ilang sa mga ikinokonsideraan niya nila sa pagpili kung saan magbebenta ng 20 pesos per kilo ng bigas ay una ang willingness ng local government unit na tumaya sa pagbayad ng 6 pesos
pesos and 50 centavos. Matatanda ang orihinal na presyo ng 20 pesos na bigas ay 33 pesos kung saan maghahati ang LGU at pamahalaan sa pagbayad ng natitirang 13 pesos. Kung pag-uusapan naman umano ang kadiwa ay inuuna nila ang vulnerable sectors at mga LGU na sumali sa food security emergency. 20 bigas meron na. Ang dispersal po ngayong araw na to sa Kadiwa, ngayon magiging 32 na ang magbebenta nito. At sa NCR at mga karating na region, I think Region 4 at saka Region 3, so mga 32 Kadiwa na po ang mag-open. Aside from yung naumpisahan po sa bandang Cebu, ngayon po yung nakapag-reposition na tayo, nandun na po ina-unload ang ating 35,000, no, isang boatload ng bigas sa Cebu province. Ayon kay Lacson, base sa kanilang stocks ngayon, ay kayang magbenta ng 20 pesos per kilo ng bigas hanggang December 2025 o lumagpas pa hanggang 2026. Itong stocks na hawak-hawak namin at sa kasalukuyang labas nito, kayang-kaya po yan hanggang December 2025. I think ang estimation ko pa nga dyan, baka lumampas pa ng 2026. No? Yan naman po, kanya nasabi kong lampas pa. Depende po yan sa performance ng labas ng stocks ngayon hanggang bago mag-anihan ng tag-ulan. Habang sa pag-iikot naman ng DZRH News kaninang umaga, ay marami nang nagbebenta ng 20 pesos per kilo ng bigas, kagaya sa Kamuning Market sa Quezon City, Bureau of Plant Industry sa San Andres Street sa Malate, Manila at Kadiwa ng Pangulo sa Navotas. Giit pa ni Lacson, hindi umano naging isyu ang kalidad ng 20 pesos na per kilo ng bigas sa mga bumibili nito. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay naman na balita, tinitimbang pa ni Cebu Governor-elect Pambari 4 kung ipagpapatuloy pa sa kanilang probinsya ang bentahan ng 20 pesos kada kilo ng bigas na programa ng Administrasyong Marcos. Ayon sa bagong halal na gobernador na mula sa PDP Laban, kailangan munang tiyakin kung may sapat pa bang pondo para sa programa. Tinutukan yan ni Rovic Manuel. Kasabay ng sinimulang rollout ng 20 pesos kada kilo ng bigas na ibinebenta sa iba't ibang kadiwa center sa bansa, pag-aaralan naman umano ng bagong Cebu Governor-elect na si Pambari 4 kung itutuloy nito ang bentahan ng butil sa probinsya. Sa panayam ng DZRH sa bagong gobernador, aalamin aniya nito kung itutuloy pa ang programa dahil sa tinitinang natitirang pondo para dito. Yeah, we'll see if merong funds pa yung capital, no, yung LGU. If I don't know if we have that funds, kasi if I have to believe talks, parang wala na daw pondo yung yung government. So I have to check and look into it. Kasi if wala, anong ibabayad namin, 'di ba? But I don't really think it's sustainable. We'll see if merong funds, then why not, 'di ba? Pero pag wala, we cannot spend what we do not have. Ayon kay Bari 4, nang tanungin ang kaniyang magiging plano, uunahin umano nito ang pagpapahusay sa healthcare system sa probinsya. Clean and simple governance lang naman sa akin. And zero corruption. And of course, yung promise ko, no, sa mga Cebuanos, no, yung hospital yung uunahin ko. Kasi meron kaming problema dito sa healthcare. Access ng healthcare namin dito. No, we have to bring the investment corridor back to the province of Cebu. Kasi medyo ang baba ng per capita income namin if you look at the data, livelihood programs, no. Maybe we're thinking about micro manufacturing. Ayon kay Bari 4, hindi nito inaasahan ang laki ng botong makukuha dahil sa kaniyang simple at direktang pangangampanya sa tao. Wala akong machinery. So kaya nga sabi ko, I want to be known as the people's governor. Kasi yung mga tao lang talaga sa akin, yung kagabay ko. Samantala, dagdag pa ng bagong gobernador, bukas umano ito sa reconciliation o pakikipag-usap kay Governor Garcia para sa maayos na transition sa pamamahala sa probinsya at nagpasalamat naman sa mga Cebuano na nagtiwala sa kaniya. So I'm open to it, really. I believe in collaboration talaga. But from her end, hindi ko lang alam, no, I cannot speak for her. But up to the last minute, no, she was filing disqualification case against me during the proclamation and canvassing procedure. So I don't know
kung ano talagang nasa isip niya. But for me, I'm open to it. I really appreciate all the concern about Cebu, and I'm looking forward to make Cebu better, even better. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating ulat panahon ngayong araw ng Huwebes, ihanda pa rin ang payong dahil sabay na magpapaulan sa halos buong bansa ang easterly sa Hilaga at Intertropical Convergence Zone sa Timog. Asahan ng malakas na buhos ng ulan sa halos buong Mindanao, lalo na sa Soxargen, Zamboanga Peninsula at Bangsamoro, gayon din sa Leyte, Eastern Samar at Isla ng Palawan. Sa bahagi naman ng Luzon, mataas din ang tsansa ng biglaan pero panandali ang thunderstorms, bunsod ng mataas na moisture na hatid ng easterly. Ngayong tanghali may banta pa rin ang delikadong 42 to 43 degrees Celsius na heat index sa 23 lugar sa bansa kung saan karamihan ay mula pa rin sa Luzon. Samantala nagbabala naman ng pag-asa sa posibilidad na may mabuong low pressure area sa timog silangan ng Mindanao sa susunod na 4 na araw at sabay na magpapaulan kasama ng ITCZ. Patuloy rin ang kanilang pagbabantay sa kanilang 13 monitoring stations sa posibilidad ng pagdeklara ng tag-ulan sa mga susunod na linggo. Sa mundo ng showbiz, nitong mga nagdaang araw lamang o laman ng social media ang umano'y higit 1 linggo ng nawawalang Viva Max actress na si Karen Lopez. Pero kagabi lang, nagparamdam na ang aktres sa pamamagitan ng isang Facebook post kasunod ng inilabas na pahayag ng Quezon City Police District. Ang kanyang paliwanag sa report na ito. Nagsorry ang Viva Max actress na si Karen Lopez matapos ang ilang araw na hindi pagpaparamdam. Ang aktres kasi napaulat na nawawala higit 1 linggo na ang nakalipas. Paliwanag dito, kinailangan niya lamang magpahinga upang makapag-focus sa kanyang sarili. May pinagdaanan lang umano itong mabigat mentally and emotionally. Sa huli, nagpasalamat si Lopez sa lahat ng mga nag-alala sa kanyang biglaang pagkawala at ngayon slowly getting better na raw siya. Lumantad ito ilang oras matapos linawin ng Quezon City Police District na wala pa silang natatanggap na formal complaint tungkol sa umano'y nawawalang aktres, kung kaya't hinikayat nito ang pamilya ni Lopez na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan. Nakasaad din ditong kabilang sa isinasagawa nilang investigasyon ay ang pakikipag-ugnayan sa personal assistant na aktres at pagsusuri sa CCTV footage mula sa lugar kung saan ito huling nakita. Buwan ng Enero nang maging bahagi ng Viva Artist Agency si Karen Lopez. Para sa MBC TV Network News, ito si Angelica Cosme ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan na po mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Huwebes, Mayo 15, 2025, araw ng sahod. Uy, kaya pala ang laki ng ngiti mo, partner. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas araw ng Biyernes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News.